Yan, good morning po sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon sa ospital sa May Kawayan dahil si Mrs. ay confined kasi masakit po yung tagiliran niya. So, nagpa-lab test na po kami at na-confine na po kami, nasa private room kami. Inaantay lang po namin yung doktor, yung surgeon, kung anong decision niya. Ang theory po or thesis or whatever it is ng doktor na pinagtanungan namin una is parang appendicitis daw, pero malalaman namin yung pag nakita na yung lab test ng surgeon. So kung ano yung i-recommend niya, so yun ang gagawin natin. Ayan po si Mrs. Yan. So, please pray for us, pray for her. Napakasakit po ng tagiliran niya, di po siya makagalaw ng maayos. Sana po maging maayos ang lahat. Okay, so stay tuned po kayo. Update ko po kayo kung anong mga nangyayari. Okay? Time check is 2 o'clock ng madaling araw. Okay, stay safe po kayo lahat. Good morning po sa inyong lahat. Time check, nasa 11 o'clock po. Andito pa rin po kami sa ospital. Inaantayin lang po namin yung ultrasound kasi wala pa po, alas 12 pa daw. Pero so far po, salamat sa Panginoon, maayos naman ang resulta ng asawa ko. Normal naman yung niya. Negative siya sa COVID kasi may rapid test. Tapos yung ibang lab test niya okay naman. So ngayon po nilalakad ko na yung PhilHealth niya. Ayan, para kung anong gastusin ay malaking bawas po yung malaking tulong niya. Kaya po siya. May, say hi. May. Okay, so stay updated po kayo. Please continue to pray for us. Okay. Pabalitaan mo po kayo. Salamat po. Good evening po sa inyong lahat. Nandito pa rin po kami sa ospital. Ang oras po ngayon ay 11, magti-12. And I just wanna keep you updated kung ano po yung nangyari buong araw na ito. Actually, may good news po. So, please continue praying for my wife. And salamat po sa mga nanalangin. So far po ngayong araw na ito ay negative siya sa appendicitis. Salamat sa Panginoon. Base po sa mga test results niya, yung lab tests niya negative kasi mababa yung white blood cells niya. Sa x-ray wala din po. Tapos nag-abdominal ultrasound po siya ngayong hapon. Hindi rin po nakita kung may swelling yung appendix niya. So salamat sa Panginoon. So medyo bawas-bawas sa gastos. Okay? At ano pa ba? Sabi din po ng doktor, kung appendicitis yun, usually within 24 hours daw na sobra yung pain. Tapos hindi daw makakausap, nagsusuka, nahihilo. So siya naman po, hindi niya po nararamdaman yun. Wala po siyang nararamdaman ganun. First day po ito. Okay, first 24 hours namin dito. At ngayon po ay, bukas ay nakaschedule siya sa isa pang doktor ulit for gastro kasi pangalawang finding or possible finding is parang bumabalik daw yung sakit niya dati kasi na-diagnose po siya ng mga 2008 ng ulcerative colitis. Okay? Parang may ulcer po sa colon, sa intestine niya. At so marami pong part pwedeng sumakit. So sa kanya po is yung dito yung sumasakit, which is part ng colon pa rin. Tapos ito po dito. Tapos isa pong sign nun is sa dumi niya po may sumamang dugo nitong nakaraan. Kasi dati nangyayari din sa kanya yun. Dahil sa ulcer niya nga sa intestine niya. Ang sa akin po is feeling ko siguro nag-trigger yun kasi itong mga nakaraan mga buwan nung nagdinegosyo po kami, nagluluto kami, minsan sunod-sunod din ang araw na ganon, maraming orders, hindi ho siya madalas nakakapag-lunch.
So nalilipasan ng gutom kasi siya po talaga yung nagluluto at nagpapak. Ako po yung taga-bili, kasama sa pagbili at nagdi-deliver, mga ganon. So siya po talaga yung gumagawa nun. Kaya siguro feeling ko yun ang nag-trigger ulit sa sakit niya. Kasi normal po yung bowel movement niya. Pati po yung kain niya, mahilig po sa gulay yung asawa ko. Mahilig siya sa gulay. Yung ihi niya, okay din naman, normal din naman. So, wala talagang sign of appendicitis. Kaya po bukas may doktor na ulit na isang titingin sa kanya, isang gastroenterologist para i-examine yung intestine niya para ma-confirm nga kung ano at kung baka may kailangan pang additional procedures or lab tests o kung ano pa man yun. Kaya po, please continue to pray for my wife na maging maayos na po ang lahat. At pero so far po, okay naman kami dito. In fairness po sa ospital na to, hindi tinipid ang ulam. At may lasa po yung ulam nila. Hindi kagaya ng ibang ospital na gagaran ng lasa ng ulam. Okay? Ako po tagakain ng pagkain. Kaya laking tipid po. Okay? Kasi bawal siya kumain Lugaw lang ang pinapakain sa kanya. Kasi dahil nga sa tests na gagawin sa kanya. So ako po kumakain. Tsaka okay naman po yung kwarto. 1.5 per day po dito ang rate. Siguro mas mura to sa ibang hospital na mas malaki kasi maliit na hospital lang siya pero okay naman, mabait naman yung staff nila, pati yung doktor, mga doktor nila, okay naman sila. Okay? At yung higaan niya, mukhang komportable naman po siya. Okay? So yun nga lang, yung tiyan niya, tagiliran niya, nakakaramdam pa rin siya ng sakit. Kaya sana po maging okay na ang lahat. Okay? Pakita ko po sa inyo ang itsura niya. Saglit. Ayan. Yan po yung higaan niya. Ayan. Nakaswera po siya. Nakailang swera na po siya. Pangatlo na ata yan. Dagdag sa bayarin. Bayarin pa more. Okay. Yan po ang kalagayan ngayon ng aking asawa ni Mrs. Queen. Aking chef mommy. Ayan, yan po yung kalagayan niya. Kaya po, please continue to pray for her. At pasensya na rin po kasi dapat talaga mag-upload na ulit ako ng mga bagong video. Hindi ko magawa dahil nga ito, biglang nangyari ito tapos yung bagyo. Kaya abangan nyo lang po yung mga video na susunod natin. May mga nakahanda na po ang video para sa inyo. And hopefully may mga ibang bagong content pa po tayo mailagay para po masasalo kayong ma-entertain at may mga bago kayong makita na video sa channel natin. And thank you for continuously supporting us. Okay? Please also continue to pray for our country. Lalo na po yung mga naapektuhan ng baha sa Cagayan Valley. Okay? At actually, I'm looking in, I'm praying, into, having a fundraising. Okay? Gusto ko pong talagang makatulong tayo sa mga kababayan natin sa Cagayan Valley. Okay? I'm thinking na maybe if you want, kung sino man po sa inyo maabot ang video na ito at mantig po ang puso nyo sa nangyayari sa mga kababayan natin sa Cagayan Valley, you can send money or help finances to me. I'm gonna put my GCash link or GCash number below, and then I'm planning na isesend natin to sa GMA para makatulong. Okay? Or kasi sa church din namin, usually po pag may mga ganitong kalamidad ay nag-raise up kami ng funds para makatulong sa mga naapektuhan ng baha. So I'm gonna coordinate with our central church at baka doon ko ibigay sa kanila para mas malaki yung maipong pera. So please, if you have the heart to help, if you have the capacity, especially if you are thankful to God kasi sa kabila ng bagyo ng trahedya, ligtas ka pa rin and you have the capacity to help, please don't hesitate. I will make sure na makarating po ang pera nyo, ang tulong nyo sa mga taong nangangailangan nito. Okay?
And I'm gonna, itataya ko po ang address ko, ang reputasyon ko, ang church namin, para makasiguro at masiguro ko sa inyo na hindi nasasayang yung pera nyo. And most of all po, itataya ko yung pangalan ng Panginoon sa buhay ko para may siguro po ninyo na hindi scam to. Kasi may mga nabalitaan po ngayon na mga nang sa scam. So kawawa naman po yung mga kababayan natin. So I'm gonna make sure na yung tulong nyo may patutunguhan. At ako din po mismo, I'm gonna help in any way I can. Okay, so the best thing that we can do right now is to pray. And then send financial help kung meron po tayong kakayanan. So please, okay, tulungan po natin ang ating mga kababayan. Okay? So I'll keep you updated sa mga mangyayari bukas. So please, stay tuned. Okay? That's all for now. Pahinga po muna kami. Pahinga na rin po kayo. Okay? Good night to you guys. I'll see you tomorrow. Time check, 10 a.m. Okay, second day na po namin ngayon mga kapatid. At hopefully sana maka-alis na kami ngayon. Lumalaki na yung bayarin namin. At medyo kulang tayo sa budget ngayon. Okay? But anyway, salamat pa rin po sa Panginoon dahil nagising na po siya. Yan, kakain po kami. Bumili ako ng goto, tig-isa kami. Pero may supply yung hospital eh, no? Oh. So, yan po ang pagsasaluhan namin ngayon. So, nakaschedule po siya ngayon. Yung gastroenterologist na dadating, Dr. Lucero. Mga 12 daw, mga tanghali siya dadating. So, antayin namin siya hanggang tanghali. At regarding nga pala yung sa tulong sa GCash, sa mga nasalanta ng bagyo sa Cagayan or ng baha. Kung gusto niyo pong tumulong, okay, maraming salamat. Pero kung hindi, salamat din po. I am actually looking into, sabi ko kagabi, GMA is padala na sa GMA or sa Central Church namin. Or pwede rin po sa 700 Club. Daw kagabi. So, yun, pwede pala lang magpadala doon. So, pwede natin para may tulong natin sa mga kababayan natin. Again, yung link po ng GCash, yung number po ng GCash ko ay nandiyan sa baba. Okay? So, tsaka ilalagay ko din po yung email ko at tsaka yung Facebook ko para po kung if ever meron po ko yung pinadala, may hindi po sa inyo ang Panginoon, ay i-message niyo po ako para aware ako at syempre we can give credit to whom it is due. Okay? At i-document po natin lahat ng gagawin namin para syempre nakikita nyo at updated kayo at masabi nyo talagang may ginagawa tayong tulong sa kababayan natin. Okay, but in the meantime, kami po ay kakain muna. Hi ka ulit, itsura niya. Ang ganda pa rin po siya. Okay, so please continue to pray for us. At ingat po kayo lagi. Always keep safe. Mahirap po magkasakit sa panahon ngayon. Magastos. Okay? Sabi ko nga sa kanya, kasalanan mo ito eh. You know? Kasi kung hindi ka nagkasakit, naitulong sana natin yan sa God will provide. Nasa 9,000 na po ang running bill namin. Kahapon yun. Ewan ko lang ngayon. Okay, so anyway, si Lord po ang bahala. So, salamat po sa suporta, sa panonood. And update ko po kayo kung ano mangyayari. Okay? Kain muna tayo. Time check 1:30 ng hapon. At nakausap na po namin yung gastroenterologist. At ang recommendation niya po is magpa-CT scan kami para makita talaga kung ano yung problema sa tiyan ng asawa ko. Kasi negative daw para sa kanya, negative para sa appendicitis. At yung ulcerative colitis din niya, parang medyo hindi rin siya makapag-decide yung doktor kasi dapat daw ang symptoms nun is nag-LBM siya at may dugo at may nanay yung tahi niya, yung dumi niya. Kaso hindi naman gano'n ang kaso ni Mrs. Masakit talaga yung tagiliran niya. So mahirap din magpa-colonoscopy agad kasi may swab test pa, mag-antay pa ng result. At so ang mabilisang may result daw is at walang swab test is CT scan. So yun, i-refer niya kami or may alam kaming nagsi-CT scan dito sa Bulacan
para makita agad yung result at makapag-decide kung anong gagawin. At huwag naman po sana, sabi niya worst case, pag pinabayaan daw yung ulcerative colitis is pwede mag-lead to colon cancer. So huwag naman po sana ganun. Sana ay gumaling na po talaga yung asawa ko at magawa pa, makaya pa ng gamot. Okay, so stay updated lang po kayo. Continue to pray for us para sa kagalingan ng asawa ko. Kasi masakit po yung tagiliran niya ngayon. Inaantay ko na lang po sila parents ko para makapag-decide kung anong gagawin. Okay. So, stay tuned po kayo. Thank you for, again, support. Alright, and prayers. Okay? Balitaan ko po kayo. Yan, good evening po sa inyong lahat. Time check, nasa 11 na po tayo. Nasa bahay na po kami. Si Princess tumatahol. Kanina po kami nandito, nag-ayos lang kami, tapos nagpahinga, kumain na rin. So, gusto ko lang po i-update kayo na nakauwi na po kami. Salamat sa Panginoon, naging maayos naman po ang lahat. Pero si Mrs., masakit pa rin po yung tagiliran niya. So, pagpapahingayin muna namin siya habang naghahanda kami, nag-iipon kami ng pang CT scan niya kasi medyo mahal po. At gusto ko lang po magpasalamat sa mga taong tumulong sa amin. Siyempre, unang-una sa pamilya ko na walang sawang tumutulong at nagmamahal, sumusuporta sa akin. Lalong-lalo po sa magulang ko na yung tatay ko, yung share niya sa church in advance niya para lang may tulong sa namin. Ang laki po ng utang nila po sa pamilya ko, maging sa kapatid ko. Kaya ang ano ko nga po is ang goal ko is sa unang sahod kung loobin ng Panginoon umabot tayo sa ganun, sa unang sahod ko sa YouTube babawi ako sa mga taong malaki ang naitulong sa akin para man lang maibalik natin sa kanila yung mga naitulong nila ng walang sawa. Kaya salamat po sa inyong lahat sa pagpalain kayo ng Panginoon. At syempre, pati na rin po kay Tita Elsa ko, kapatid ni Papa, maging kay Tito Rudy at kay Tita Rowena, kapatid din ni Papa, sa mga anak ni Tita Elsa, tumulong din, maging sa iba namin kapatiran sa church, si Sister Maricel, sa pamilya din po ng asawa ko, sila Mama at Papa, sa iba pa pong kapatiran na si kapatid niya si Nika sa iba pa po naming kapatiran sa church na sumama sa panalangin, salamat po sa inyong lahat. Maging po si Kuya Jonathan na buong puso po niyang pinagamit sa amin yung tricycle niya. Siya po nag-drive kasi wala pong ibang service yung magulang ko, so doon po sila sumakay. Salamat Kuya Jonathan, pagpalain po kayo. Ayaw nga po magpabayad pero syempre nakakahiya naman kasi gumagastos ng gasolina yan. So yun, binigyan pa rin po natin. Pero salamat po sa buong puso niyong pagtulong sa amin. At sa mga iba po na nanalangin, salamat po. At iba pong hinihipo tumulong, maraming salamat po sa inyo in advance. So ang gagawin lang po namin yan is mag-iipon kami ng pang CT scan niya kasi medyo malaki po ang sabi po sa amin is about 10,000 more or less. So yun pang pag-iipunan namin ngayon kasi malaki din po yung nabayaran namin sa ospital. At kaya po nagpa-discharge muna kami. Nag-decide po kami i-discharge muna siya kahit medyo masakit tagiliran niya. Kasi lumalaki lang po lalo yung bill namin na wala naman gaano pang nagagawa sa kanya na progress talaga kasi hindi nga nila ma-rule out kung anong problema. At kulang din sa facilities yung hospital kasi maliit lang siya na hospital. So, nag-decide kami na gano'n na lang muna at kami na magdadala sa kanya sa diagnostic clinic para sa CT scan para walang damadagdag na gastusin at nakapag-ipon kami. So yun po. So yun lang po muna ang update ko sa inyo ngayon. Ang tabayanan niyo po, update ko po kayo sa mga susunod na mangyayari. And again, please continue to pray for us, for my wife na sana po kung lolobin ng Panginoon, wag sana colon cancer o ano pa mang mas malalang sakit. At naway yung gamot madali lang
makuha or mura lang at madali lang siyang gamutin. Okay? So ngayon po magpapahinga na po kami. Pahinga na rin po muna kayo. Okay. Salamat po. Okay, God bless you all.